Speaking of dating Pangulong Duterte, mga bossing, yung mga kaanak, no, na nagrereklamo, mga bossing, nako, nagkakaroon pala ng panghaharas. Ito po, pakinggan po natin at panoorin natin yung interview po ni Attorney Colmenares, mga bossing. Ng mga biktima na Miko, Robert, nakakita ng pag-asa ang mga pamilyang naiwan ng mga biktima ng drug war dahil sa investigasyon na Atras ko, ha? Hindi ko Sig, Miko, Robert, nakakita ng pag-asa ang mga pamilyang naiwan ng mga biktima ng drug war dahil sa investigasyon ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sinabi ni Attorney Mary Colmenares na isa sa mga legal counsel ng mga pamilya. Pero aminado si Colmenares na nakaranas ng panggigipit mula sa mga otoridad ang ilan sa mga pamilya dahil sa pagpapatuloy ng kasong isinampa nila sa International Criminal Court. Yan. O doon sa mga naghahanap, mga DDS, sa mga naghahanap na bakit hindi kasuhan ng dating Pangulong Duterte, nakasampa na daw sa International Criminal Court. Sabi ni Janelle de Guzman, mapapagalitan na naman tayo nitong si Janelle pag hindi natin nabasa yung comment. Shoutout sa iyo, Janelle. Nasabi niya na po ata, kaya china-challenge pa, nakasuhan na siya after matagal naman na ang justice system sa Pilipinas. Oo. Tama, yung nahuli siya ni Benny Abante, mga kababayan, na kumbaga walang justice system yung sinasabi niya. Inulit-ulit, no? Nung pinaulit-ulit ni Congressman Benny Abante, ibig niyo hubang sabihin walang justice system o hindi gumagana ang hustisya sa Pilipinas? Biglang nag-iba ang tono ng dating Pangulong Duterte? Bigla hong mga kababayan? Bigla hong, hindi naman yun yung ibig sabihin eh. Mas magaan na lang po ang ipinalit na word, mga bossing. Sabi ko sa inyo mahuhuli at mahuhuli kayo sa sarili nyong mga bibig. May epektoan niya ito, lalo't galing sa mahihirap na pamilya ang mga biktima. Kaya, ginigipit, hinaharas, kasi alam nilang kayang-kaya nila, mga bossing. No? Ito ang kagandahan po sa Administrasyong Marcos, mga kababayan. Biruin mo, pati ho mga kakamping. Ayan, napapahanga at napapasaludo kay Pangulong Bongbong Marcos, mga boss. Si Senadora Leila de Lima, kakapuri lang po sa ating Pangulo na sabi, isa na naman pong buhay ang naisalba sa pamamagitan po ni Mary Jane Veloso. Pinupuri niya po ang Pangulo at ang Administrasyong Marcos, mga kababayan. Dahil po naisalba yung ating kababayan. Di ba? Anyway, ganito yan. Yung dati, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, gusto mong kasuhan si Kibuloy? Hindi pwede. Mahirap yan. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kapag yung mga kaalyado nila, mahirap galawin yan. Ngayon po, hindi, mga kababayan. Kahit po, ang SMNI, aminin natin, ang SMNI may naitulong sa kandidatura ng Pangulong Bongbong Marcos. Yung pagpapadala nila, pagko-cover nila doon sa mga rally ni Pangulong Bongbong Marcos, malaking tulong kahit papaano po yun. Di ho ba? Hindi pa din ibig sabihin na pagtatakpan ng administrasyon si Kibuloy. May reklamo sa kanya Di ba? May reklamo kay Kibuloy. Kibuloy, harapin mo. Di ho ba? Sino yung nagrereklamo? Isang maralitang Pilipino. Maliit na Pilipino. Hindi kagaya nung mga superpower na Pilipino. Hindi kagaya nung makapangyarihan kagaya ni Kibuloy. Ano po nangyari, mga kababayan? Nagkaroon po ng patas na pagtingin, mga bossing, ang ating gobyerno. Di ba, Ma'am Lynn Hirakawa, Up Sunday, at Ronaldo Hoson, at Kasolid TV? Nagkaroon po ng patas na pagtingin ang ating Administrasyong Marcos, mga bossing. Ngayon po, ano ang kagandahan nito sa ating bayan? Magkakaroon po ng lakas ng loob yung mga kapwa natin, mahihirap
Di ba, Sir Erwin Lopez? Magkakaroon ng lakas ng loob yung kapwa natin mahihirap, mga kababayan, na ipaglaban ang kanilang karapatan. Kahit na ang kalaban nila parang superpower na kibuloy, kanya ang universe. At merong doorknob na diamante. Ganyan po ang gobyerno. Yan po ang tamang gobyerno, mga kababayan. Pantay-pantay lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Pag lumabag ka, kailangan mong managot. Walang magagawa yung pera mo para isalba ka kapag ikaw ay gumawa ng kasalanan. Yan ang maganda ho, mga bossing. So ngayon ho, sa administrasyong ito, hindi mo pwedeng gigipitin mo, haharasin mo, tatakutin mo yung mga kalaban mo. Nako, may paglalagyan kayo. May paglalagyan kayo. Sasabihin niya, ito po, gobyerno, ito po, hinaharas kami nila Duterte kasi patuloy pa din yung aming reklamo sa kanila sa ICC. Kagaya na lang po niyan, mga kababayan. Di ho ba? Nandiyan na po si Tarantaro. Tuloy ho natin. Ito naman ang pananaw ni Colmenares na may ihahatid ng taong bayan si Duterte sa ICC matapos ang mga pahayag ng dating Pangulo sa pagdinig ng Senado at Quad Committee ng Kamara. Sa serbisyo mo, Nico Bagsik para sa Teleradyo Serbisyo at sa Radyo sa East 30. Headline ngayon! Maraming salamat! Ako po talaga naman ang mga Duterte. Sabi ni Erwin Lopez, bagong Pilipinas na ngayon, noon luma. Correct po yan, mga kababayan. At andyan po si Medel, Padriquel at Aris Baisa na sumusuporta po sa Administrasyong Marcos, mga kababayan. Anyway, dumako ho tayo dito kay BP Sara. Naku, si BP, eto na naman po, mga kababayan. Sabi ni Janelle de Guzman, akala kasi ni Peking Superman, invincible siya. Di niya naisip, uugod-ugod na siya. Eto na po. Pumunta po tayo kay BP Sara. Sumugod sa Kongreso at gusto yatang magpakulong. Ano kaya nasa isip ng Vice Presidente? Hindi. Baka sakali po kasi na maawa ang sambayan ng Pilipino. Di ba, Frozen Soul? Baka sakaling maawa ang sambayan ng Pilipino. Kaya, ang gagawin ko, susugod ako sa Kongreso. Ipapamukha ko sa mamamayang Pilipino, ginigip